Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking amay patuloy sa paggawa, at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak. Ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama, at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ng ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda. At sa atin pong narinig na pahayag na Ebanghelyo sa umagang ito, narinig natin yung ugnayan ni Jesus bilang anak sa Panginoon, bilang Diyos Ama. Pinapaliwanag niya na lahat ng kanyang sinasabi ay kung ano ang sinasabi ng Ama. Lahat ng ginagawa ng Ama, yun din naman ang kanyang ginagawa. So para bang kapag tinignan natin, si Jesus ay makaama talaga. Kumbaga yung sinasabi rin natin, like Father, like Son. So madali na kasi kung tayo ay naghahanap o kaya nagtatanong, ano ba itsura ng Ama? Ano ba ugali ng Ama? Ano bang ginagawa ng Ama o ng magulang?
kay Jesus natin makikita ang lahat. Kasi pinaggigiitan sa atin ng ating ebanghelyo na gaya nga ng sinabi din, kung makita mo ang anak, nakita mo na ang Ama. So yung yung bonding nila, yung closeness nila, talagang nasa Diyos. Kaya maganda rin, mapagnilayan din natin sa puntong ito, kamusta ba ang ugnayan natin sa ating mga magulang? Kahit na tumanda na tayo, hindi maikakila kung sino ang ating mga magulang. Kahit na sabihin natin hindi kayo nag-uusap, hindi kayo magkasama, pero lahat ng attributes, kung paano magsalita, paano humarap, paano kumilos, makikita sa inyo, sa atin, ang ating mga magulang. Pero yung paanyaya nga, sana palalimin din natin yung ating ugnayan sa isa't isa, yung maluwag, yung walang sama ng loob, yung handa nating ipagmalaki ang isa't isa. Na sa bawat ginagawa niya, anak man o tatay, buong pagmamalaki din nating masasabing, tatay ko yan, anak ko yan, o magulang ko yan. Kasi mahirap naman, no? Yung barabang mayroon pa tayong pakiramdam na hindi tayo proud sa isa't isa. Minsan ayaw natin ma-associate sa isa't isa. O kaya naman, proud na proud tayo na kung anong masama ang ginagawa ng magulang, okay lang sundan at gawin ng anak. Kaya nawa, pwede rin natin mapagnilayan, lalo pa sa panahong ito, para sa mga magulang, paano kayo nakaka-impluwensya sa inyong mga anak? Na-impluwensyahan nyo ba ng magaganda o kabaliktaran? O kaya naman, sino nag-iimpluwensya sa kanila kung paano sila magdesisyon, kung paano sila magsalita, kung paano sila makipagkapwa-tao? Kanino nila natutunan iyon? Kanino natin ito natutunan? Muli, tayo ay mga anak ng Diyos. Kung paano tayo bilang magulang, kung paano tayo magiging bilang anak, ang kailangan nating pamarisan, ang kailangan nating makuhaan ng inspirasyon, walang iba kundi si Jesus. Kung paano siyang nakikitungo sa Diyos Ama, nawa ganun din ang ating magawa. Amen.